Sinusundan lang ng isip kung saan aagos ito. Di na alam kung susulong o kung saan papupunta. Ayos lang sana. Yan, we are on the way to Zambales. Kasi minsan, for mental health, kailangan mong gawin yung pabiyahe-biyahe ka, pa-relax Baka relax. bakasyon. Baka bakasyon. May konting gastos din. Pag-iipunan mo rin, no? Pero, importante sa buhay ng tao yung lalo sa mga empleyado. Importante yung nariribut ang iyong kaisipan, di ba? Maraming stressors eh. Kaya itong segment na ito ay papamagatan natin. Ililipat natin papakilala natin ang bago nating miyembro. Kasi nagdadrive mo, si Mamot. Ayun si Mamot, oh. Mamot, 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 Mamot. Natatai ako! At tandaan nyo, kasama sa biyahe yan, dapat prepared na kayo. Yung mga, siyempre nakakahilong biyahe, nakakasakit ng tiyan. So bago kayo bumiyahe, make sure na nakatulog kayo kagabi. Nakatulog ba kayo kagabi? Ikaw, Ma'am Jam, Sis Jam, nakatulog ka ba kagabi? Nag-impake ka pa, parang ito, yung maleta niya, laki 3 days lang kami, maleta niya pang 2 weeks. Parang pupunta ng abroad to eh. Oo nga, punta nga abroad. May passport ba dito sa loob to? Balita ko, marami daw dito, magagandang tanawin. Tanawin, yes! Kaya din tayo nagpunta. Mamaya, ipapakita natin lugar kung saan tayo nagpabook, no? Oh. Ipopromote natin lugar. Ipopromote natin? Depende. Kung maayos siya, kung maganda siya, di-promote natin. Actually, kung mabuting tao naman yung dadating. Kahit na, importante din kapag mag-outing kayo, yung mga kasama mo. Paano kung ayaw mo yung mga kasama mo, liligaya ka ba doon? Hindi. So, kahit ayaw mo sila hindi, pag trabaho kasi kailangan ng tinatawag ng team building eh. Team build. Ano ba binibuild sa team kung walang team? Ano nga bang esensya ng team building? Ano ang esensya ng team building? Sabi nila. Wops! Hi! Good morning! Welcome to Liwliwa, Zambales. Yung resort po namin sa Secret Spot. Reports, deadlines, walang humpay na kayod umaraw man o umulan, at samot-saring mga responsibilidad ay ilan lamang sa mga pangkaraniwang stressors sa ating mga pangkaraniwang buhay. Sabayan mo pa ng mga bills, babayarin, at mga pinagkakautangan. Bahala ka na din mag-adjust sa pag-uugali ng iyong mga kasamahan at sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, pamasahe at iba pang mga pangangailangan. Kasama din dyan ang brutal na katotohanang anytime ay maaaring may dumating na mga unos o sakit. Nako, ang buhay nga naman ay isang walang katapusang pakikibaka na punong-puno ng pangamba. Kailan kaya ang pagkakataong mabigyan ka ng isang break o time out? Nakakaginhawa naman kasi ang makalimot kahit panandalian lang sa ating nakakaumay na paulit-ulit na araw-araw. Kaya kailangan natin paminsan-minsan ang isang masarap na bakasyon, isang holiday. Okay din kung kasama ang pamilya, mga kaibigan at kaopisina at katrabaho. Siyempre, yun lang mga taong nakaka-enjoy kapiling sa isang nakaka-enjoy na lugar. Kadalasan, kasama sa bakasyon ang mag-ingay, mag-video at kantahan, sayawan at tawanan. Mabisa na pang-release ng pressure ang mga ito bukod sa pinapaigting at pinatitibay ang ating mga relasyon at samahan. Mahaba ang mga inuman, malakas at maligaya ang kwentuhan, at kung ano-ano pang kaguluhan. Memorable dapat. Selebrasyon ito ng isang kalayaang napakadalang nating makamit. Ang bakasyon ay panahon din para mag-relax at magpahinga. Yung walang nagfa-follow up o tumatawag at nagte-text.
Ang cellphone na hawak mo ay gagamitin mo lamang sa paglitrato ng nakakabuntong hiningang mga tanawin at maliligayang mga alaala. Ang bakasyon ay nagpapaalala din sa atin ng isang payak na pamumuhay. Malayo sa usok at traffic, sa magulo at masalimuot na office desk, sa mabigat na trabaho at mga due date. Isa itong para maiba naman muna. Aba, mga bakasyonan ngayon ay magagara. Air-conditioned na ang mga cottages. Presko ang mga pahingahan at tambayan at kumpleto na ang karamihan. May mga lutuan, magagandang kwartong nakapwesto sa mga tanawin at malalambot na kama at mahahabang mesang kainan. Minsan nga kahit sa tabing dagat na mga ito, may mga swimming pools pa. At ang kasama sa ating checklist, yung may internet. Isa yan sa mga requirements para ma-search sa website at makilala pa natin ng husto ang lugar na pinili nating pasyalan. Mas malaki ang budget, mas madaming features ika nga, at mas madaming bagong masusubukan tulad ng mga rides, outdoor at water activities. Tabi-tabi din ang mga mabibilhan na mga souvenirs at kung ano-ano pang mga bagay at makakain na bago sa ating mga paningin at panlasa. Welcome na welcome tayo. Ibibigay nila ang serbisyong magpapasambit sa atin ng saka na kaya tayo magsiuwi. Bukod pa dyan, bawat sulok ay Instagrammable at dinisenyong puputaktihin ng mga puso at likes kung iyong ipopost. At sure na may magko-comment ng sana all! Pero ano ba talaga ang esensya ng isang bakasyon? Ang sagarin at abutin ang rurok ng panandaliang kaligayahan? Isa nga ba itong pagtakas o isa ding taimtim na pagbabalik sa ating mga sarili? Paano ba magiging mas makabuluhan ng isang bakasyon? Tandaan, stressful din ang isang bakasyon ha? Magkasabay na eustress o distress yan. Magastos yan. May pagpaplano yan. Mga dadalhin mo dapat pasadong pang outfit of the day. Maaaring mahabang biyahe yan. Pakikisama yan. At marami pang ibang demands. Pero ang tunay na ating kailangan ay yung bakasyon mula sa isang bakasyon. May ganun. Naintindihan mo ba ang kagandahan ng kalikasan? Kailan mo muling nilanghap ang ihip ng hangin? Kailan mo nga ba huling dinama ang hampas ng mga alon ng dagat? Kailan mo huling dininig ang huni ng isang paligid? Alala mo pa ba ang sensasyon ng nakayapak sa buhangin? Kailan ka huling nalula sa presensya ng isang lugar o sa presensya ng iyong kapwa? Hindi naman sa minasama natin ang mga hiyawan at kasiyahan, ngunit mas mainam lang kung bibigyan mo ang bawat pamamasyal mong pinagplaplanuhan ng isang mas may malalim pang halaga. Kailangan mong malaman na ang pagbabakasyon ay pagmamahal sa ating mga sarili para ma-reboot o ma-recharge at ma-refresh ito. Isa itong spiritual na karanasan. Yan ang aspeto na naisasantabi natin kadalasan. Kaya sa susunod, subukan mong bigyan ng iyong sarili ng panahong makapag-isa. Kahit saglit lang, upang masilayan ang napakagandang paglitaw at paglubog ng araw. Upang magpaduyan sa kalikasan at namnamin ang isang maiksing pagkakataon. Sa susunod, muli mong intindihin ang halaga ng respeto na maaari mo pang ibigay sa iyong sarili at sa lahat ng mga nasa paligid mo. Ibaling mo ang iyong mga mata sa kagandahan ng isang kapaligiran at nang iyong mapagtanto na walang may karapatang dungisan o dumihan ang mga likas na yaman na mga ito. Tulad mo at ng mga nasa paligid mo, lahat ay may kagandahang ding taglay. Suklian mo ng ngiti ang nagpaparamdam na katahimikan
Dahil dito mo lang din matatagpuan ang esensya ng pagpapatawad, pagtanggap, at ng importansya ng iyong mga relasyon. At sa bawat haplos ng hangin at dampi ng tubig, bakit hindi mo buhayin sa iyong kaisipan ang lahat ng iyong mga magagandang alaala? Ang pagdiskubre mo sa mga lugar na iyong pagbabakasyonan ay pagdiskubre din sa iyo pang mga potensyal. Magmuni-muni ka ng iyong malaman ang iyong mga pag-uugali at mga pananaw na kailangan mo pang baguhin at iangat. Dinggin mo ang paligid. Pakinggan mo ang katahimikan at ang karagatan. Ang tunog ng mga kaway na mga puno't halaman. At ng mga kerwe at patak ng ulan. Isama mo na din ang mga walang humpay na mga tawanan sa di kalayuan. Mararamdaman mong tinatawag ka ng mga ito. May nagmimistulang nakakahumaling na musika ang isang bakasyon. Isang musika ng pag-ibig na tila tuwang-tuwa sa iyong pagbabalik sa isang tahanang iyong pinanggalingan. Sapagkat ang bakasyon ay isang uri ng pag-uwi sa kaibuturan ng ating buong pagkatao. Isang nilalang na likas na nagnanais ng kapayapaan. Likas na may busilak na kabutihan. Likas na umiibig. Likas na inspirasyon. Likas na may kagandahan. Likas na nananalig. Likas na maraming kakayanan at potensyal. Likas na masiyahin at likas na may kakayanang magpatibok ng mga puso ng mga sino mang nakakalimot na napakaganda ng buhay. Sa ganitong paraan ka lamang mabibiyayaan ng panibago at sumisiklab na lakas. Upang sa pagpasok mo muli, yung mga araw-araw na gawain, kayang-kaya mo nang harapin ang mga pagsubok nito. At kapag nalaman mo na ang tunay na esensya ng isang mas makabuluhang bakasyon, maiintindihan mong hindi pala ito nabibili ng salapi. Hindi din ito nakakapagod. Hindi mo mararamdaman ng kalayuan ng biyahe. Kumagaan ang lahat ng iyong mga bagahe at nawawala ang anumang mga ekspektasyon. At tila pakiramdam mo'y ika'y muling nagbabalik dahil ang malalim na intensyon ng isang sagradong bakasyon ay pagmamahal.